Anong ganap sa mundo ng showbiz? Naglabas ng matapang na pahayag si Rod Navarro Jr. laban kay Coco Martin kaugnay ng umano'y naging karanasan niya sa set ng FTJ's Batang Quiapo. Sa kanyang Facebook post, pinabulaanan ni Navarro ang isang kumakalat na panayam kung saan ibinahagi umano ni Coco na may tinulungan siyang makapasok sa proyekto ngunit nadismaya kalaunan dahil nawalan daw ito ng kumpiyansa sa sarili. Merienda. Para may pang araw-araw lang kayo pandao sa pangkain. Taping ako ng Batang Quiapo. Umuulan. Tapos alam mo, nasa labas ng pinto nung location namin sa gate. Hindi kami magkakilala. Awang-awa ako sa kanya na parang pelikula yung eksena kasi hinihintay niya ako, umuulan. Pabaklas na ako papuntang Antipolo. Tapos biglang sabi niya, Direk, sabi niya gano'n. Sabi niya, Direk, baka pwede mo naman ako bigyan ng trabaho. Sabi ko, gusto mo ba? Sabi ko, gusto mo ba? Sabi niya, opo, gano'n. Sabi ko, sige, kunin mo yung number. Kinabukasan, kinuha ko agad. Sabi ko, meron akong chance na ibibigay sa'yo. Sabi ko, okay lang ba? Mag-marshal ka. Kasi ginagawa ko ngayon, yung mga stuntman, pag wala silang taping, ang ginagawa ko, pinukuha ko silang marshal. Sila yung nagbabantay sa amin. Kasi sabi ko, para may totoong trabaho, hindi parang yung pag-artista ka, di ba? Pag wala kang taping, wala kang racket, wala. Hindi, para pag wala kang taping, marshal kayo. Pero sabi ko, pangako ko sa'yo, sa next soap ko, kukunin kita. Sige po, ganun. Ang problema niya naman, meron siyang may problema siya, may pilay yata siya, gano'n. Tapos sabi ko sa kanya gano'n. Alam ko, kasi parang pinalayas na siya sa bahay nila, sa apartment eh. Pag-isip ka, sabi ko, anong pwede mong pagkakitaan? Kasi sabi ko, ilan ang anak mo? 3. Wala siyang asawa. Mag-usap-usap kayo, mga anak mo. Mag-isip kayo, anong pwedeng negosyo nyo kahit wala ka doon na kayang patakbuhin ng mga anak mo. Sabi ko, best example, baka pwede kayo magtinda ng banana queue, ng mga tuknek, ng mga sago, merienda. Para may pang araw-araw lang kayo pandao sa pangkain. Para ikaw habang nagba-marshal ka, sabi kong gano'n, at least kaysa lahat, wala. Diba gano'n? And then after that, gano'n, ang masakit, yung pinapaano ko na, hindi daw siya pwede man kasi may tapos yung pinapaano ko, anong business? Wala rin. Sabi ko, doon ako na parang, kahit bigyan natin ng opportunity, kung yung tao na panghihinaan ng loob, anong magagawa mo? Kasi sabi ko, tayo magbibigay tayo ng opportunity, pero nasa tao pa rin kung anong dapat niyang gawin. Kasi hindi ko siya pwedeng ako lahat magdidictate, ako kikilos para sa'yo. Kahit gawin ko yan, kung hindi mo alam paano gagawin yan, hindi mangyayari yan. Kasi like ko sinasabi na lang ako, sabi ko, nung binigyan ako ng isang maliit na oportunidad, yung kagaya ng sinabi ko, from extra, ginapang ko. Kahit sabi ko nga gano'n, kahit hindi matulog. Naranasan ko talaga, nasa Novaliches ako parang MMK. Bubuhos ako ng tabo kami. Gano'n, malamig na tubig. Umiiyak talaga ako kasi napakap ako ng 4 a.m. 7 a.m. ang call time ko sa next ko. Di ba? Pero sabi ko, wala kang choice. Kung gusto mo may mangyari sa buhay mo, gagawin mo ang lahat. Walang taong magtutulak sa'yo o hihila sa'yo. Ikaw ang kikilos pag may gusto kang mangyari sa buhay mo. At yun, sa hirap na nangyayari ngayon sa buong bansa natin, sa lahat ng mga Pilipino, ayun na lang ang nakikita kong kaya natin gawin. Kung hindi tayo ang magsumikap para sa pamilya natin at sa buhay natin. Yeah. Alam mo, ikaw lang ang... Sa dahan-dahan, step by step. Meron na bang artista o maraming artista lumalapit sa'yo na saan ko ba ito isasaksak? Nakikiusap sa akin eh. Totoo, hindi mo naman maiiwasan yun. Pero sabi ko nga, hindi ako nagkukumit. Pero wala pa akong isang inuohan ko at hindi ko pinasok. Kasi lagi kong inaano na parang mas mapapahiya ako na pinasok lang kita for the sake na dahil kailangan mo. Oo, kasi bakit binibigyan kita ng importansya. Kaya nag-aanap ako na hanggat maaari pinag-creative ako. Minsan nga natatawa sa akin yung mga director eh. Kasi minsan kahit ito na, ano naman tayo. Yung anak ni Tito Rod Navarro. Pero napanood ko siya one time kasi basta in-interview siya. May nagbablog kasi na nag-i-interview ng mga dating mga artista, ng mga action. Siya ang in-interview dahil lang si Rod Navarro. Tapos natatandaan ko yung mukha niya. Tapos one time, nag-taping ako around, parang sa Araneta Ab eh. Umuulan pa yun, alipat na ako sa Antipolo eh. Nilapitan ako bigla. Sabi sa akin, gano'n, Direk, pwede naman ako makasingit, gano'n. Eh, namumukhaan ko siya. Hindi ko siya matandaan, pero namumukhaan ko siya. Sabi ko, ano naman natin? Baka pwede naman ako makasingit na
Sabi ko, gusto mo ba? Sabi ko, hinihahi ko rin yung number niya. Yan na, pinakuha ko na. Sabi ko, sige, papatawagan kita. Tapos iniisip ko sa kotse, sino ba yun? Sabi ko, sino ba tinawagan niya? Sino ba yun? Anak daw ni Rod Navarro. Sabi ko na nga, be. Eto na ngayon, creative na ako. Nagbubuo ko ng creative. O, si ganyan-ganyan, pwede natin. Hindi bagay, hindi ko mamatay agad. Sige, wag na muna. Ganyan, next creative, ganun, sinisingit ko na naman. Sabi sa akin yung mga kasamang doon, ito mga manager niyan, bakit hindi na ako makahanap ka ng ano? Hinahanapan mo ng mga babang role. Oo, kaya ngayon, kung mapapanood mo siya ngayon, siya yung kanang kamay ni Olga. Pero ibig sabihin, yung karakter niya, hindi parang nakatayo lang, di ba? Yung meron... Bigyan mo ng moment. Oo, merong ano, na parang... Kasi sabi ko alam ba, alam ko yung pakiramdam na yan. Bili mo, dumating ka doon. Alam mo anong oras yung dating ng taping, di ba? I'm sure mas maaga siya sa akin dumating doon. Pangalawa, umuulan, di siya umalis. Pangatlo yung para lumapit ka sa akin na, yung lakas ba ng loob mo na sabihin na parang, direct baka pwede naman. Di ba? Hindi naman madali sa pakiramdam yun. Yung ibaba mo yung pagkatao mo, tapos humingi ka ng tulong mo na grabe yung proseso noon. Tapos ang pinakamasakit nun, pag hinindihan mo. Ano yung pakiramdam nun? Tapos yung after that, saan siya ngayon? Ano yung bunga? I'm sure, bago yung pumunta sa akin, yung ini-imagine niya na, sisirain ko ba yun? Diba? Iba yung sabi ko ngayon, yung simple lang, yung simple nila na hindi naman sa akin magagaling yung bayad mo eh. Ako lang taga-manage ng pera eh. Ako lang bakit hindi kita, ano na hinihingi mo sa akin trabaho, hindi naman pera. Pag pera ang hinihingi mo sa akin, doon pa ako mapapaisip. Kasi alam ko, ang tapal yan. O next, hihingi ka ulit sa akin. Diba? Baka hindi na kita mapagbigyan kasi ang dami nang hinihingi ng tulong. Pero kung trabaho ang mo, hindi kita makakalimutan. Kasi at least iniisip ko na may gusto ko mangyari sa buhay mo. Oo, tama. Ako isa lang naman, lagawin na hard work. Walang tatalo dyan. Kasi ako, naamin ko, honestly, pag inanong mo, wala akong talent. Mariing itinanggi ni Navarro ang naturang bersyon. Ayon sa kanya, hindi niya tinanggap ang tulong dahil sa umano'y hindi magandang pananalita at babala na isang pagkakamali lamang ay maaari na siyang matanggal sa proyekto. Ibinahagi rin niya na may mga pagkakataon umanong siya'y minura at pinahiya sa set kahit maayos naman aniya ang kanyang trabaho at pagganap. Binanggit din niya ang kanyang personal na pinagdaraanan noong panahong iyon, kabilang ang seryosong kondisyon sa kalusugan at pagharap sa depresyon. Ayon kay Navarro, hindi makatarungan na ibaba ang kumpiyansa ng isang taong dumaraan sa mabigat na sitwasyon. Sa kanyang post, iginiit din niya ang koneksyon ng kanyang ama, ang yumaong veteranong aktor na si Rod Navarro, sa industriya at sa pamana ng FPJ name. Naani ay bahagi ng kanilang kasaysayan. Siguro naman po hindi lingid sa inyong mga kaalaman yung nangyari pong issue na itong nakaraan about sa aking sinabi. Ngayon pong ako po kasi ay lumaki rin sa industriya. Bilang ang aking ama ay isa sa nirespetong aktor na si Rod Navarro Sr. na nakasama po ng ilang mga magagaling na artista at veterano. Ako po ay may schedule today na press conference. 3 press conference po kasama ang DWAR Abante Radio. Subalit ayon po sa aking abogado, ito po ay ipagpapaliban muna ng 3 araw upang pag-usapan ang aming legal na hakbang dito sa isyong aking kinasasangkutan. Nagpapasalamat po ako sa lahat po ng sumusuporta at nakakaunawa. Nagmamahal po, Rod Navarro Jr. Pumuli. Hanggang sa kasalukuyan, wala pang opisyal na pahayag si Coco Martin hinggil sa mga paratang. Patuloy namang pinag-uusapan online ang issue habang hinihintay ng publiko ang kanyang panig. Sa gitna ng magkabilang salaysay, lalong umiinit ang diskusyon, ano nga ba ang buong katotohanan sa likod ng alegasyon at magsasalita kaya si Coco Martin upang linawin ang issue?